Being in a godly relationship or having a God-centered relationship, hindi lang yan yung nag-church kayong dalawa, tumatayo kayo sa church, marunong kayo mag-pray, nagbabasa naman kayo ng Bible, naniniwala naman kayo sa Lord. Hindi yan yung definition for you to say that your relationship is godly relationship or God-centered relationship. But it's more of kayong dalawa bilang individual, bilang magkaibang tao, mas mahalaga sa inyo si Lord kaysa sa mga pansarili niyong gusto. Mas mahal niyo na si Lord kaysa sa mga sarili niyo, na meron kayong puso na totally surrendered and totally obedient sa Lord. Na as a person, as an individual, naintindihan mo muna sa sarili mo na galing sa Lord yung buhay mo. Si Lord yung nagbigay ng buhay mo, kaya kay Lord mo pinapagamit yung buhay mo, kaya kay Lord mo sinusuko yung buhay mo. Kay Lord mo pinapaayos yung buhay mo, kay Lord mo pinapalid yung buhay mo. Natutunan mong kay Lord kunin yung purpose mo, yung identity mo, yung worth mo bilang tao bago ka pumasok ng relationship. Ngayon, ang magiging epekto sa relationship nyo, magiging God-centered relationship ito, magiging godly relationship yung relationship nyo. It takes two person na same ng belief para maging godly yung relationship. Hindi pwedeng yung isa lang kasi maghihilahan kayo pababa. Kaya dapat, if you know that you are godly, if you know that you love God, hahanap ka ng tao na makakasama mo na mahal din ng Diyos. Hindi lang kilala si God pero yung totally surrendered yung buhay kay God. Na talagang sumusunod siya kay God, sumusunod siya sa ways ni Lord, sa will ni Lord, sa plan ni Lord sa buhay niya. Ngayon, ang daming nagkiklaim na God-centered yung relationship nila, godly yung relationship nila, kasi napipicture out natin kung gaano kaganda at kaayos ang relationship kapag God-centered. Which is true. Kasi kapag God-centered yung relationship mo, hindi ka na nakatingin sa pansarili mong mga gusto at hindi ka na nakatingin sa kahinaan ng kapartner mo, hindi ka na mabilis ma-off sa kahinaan ng kapartner mo, pero nakatingin ka na kapag godly relationship, kapag God-centered yung relationship, nakatingin ka na sa kung paano magmahal si Lord, paano tumanggap si Lord ng tao, kahit gaano na to kahina, despite ng mga shortcomings niya, paano magpatawad si Lord. At ngayon, dahil sa naranasan mo to, na-extend mo ngayon ito sa kapartner mo, kaya nagiging God-centered yung relationship, kaya umaayos. Hindi ko sinasabi na kapag God-centered relationship or godly kayong dalawa, wala nang conflict yung relationship, wala nang problems, wala nang away, hindi. May mga ganun pa rin. Pero right after ng mga conflicts nyo sa relationship, andun yung puso na handang magpabago, handang magpaayos, handang magpa-correct, handang magpakumbaba. Ayun yung isa sa mga kagandahan kapag God-centered yung relationship nyo. Hindi ka na magpo-focus sa sarili mo, hindi na kayo magpo-focus ng kapartner mo sa mga pansarili nyong mga gusto. Kasi kapag nakafocus kayo sa mga pansarili nyong gusto, mag-uubusan lang kayo niyan, magpapaguran lang kayo niyan. Na kapag God-centered yung relationship nyo, meaning kay God nakafocus yung attention nyo, kay God-centered yung relationship nyo, sa will ni God-centered yung relationship nyo, kasi yung love na meron si God is hindi selfish. Yung love na meron si God is hindi para makabenefit, para may makuha. Kundi yung love na meron si God is selfless. Yung love na meron si God is unconditional. Ngayon, kung alam mo yon at naranasan mo yon, magiging godly talaga yung relationship nyong dalawa. Hindi na magiging mahirap para sa inyo ng sobra na patawarin yung isa't isa, pakisamahan yung isa't isa, intindihin yung isa't isa. You can be honest to each other. Pwede kayong maging mahina sa harap ng isa't isa. Hindi kayo natatakot na maging honest sa isa't isa. Hindi kayo natatakot na i-correct or i-rebuke yung isa't isa. Kasi wala na eh. Hindi ka na nakatingin sa sarili mo. Nakatingin ka na sa kung paano magmahal si Lord. Bakit may mga relationship naman na hindi God-centered pero ang ganda ng tratuhan nila sa isa't isa, tumagal sila, na ang saya-saya ng relationship nila. Yes, totoo yan na may mga relationship na hindi God-centered pero masaya din. Nakakapagtratuhan din sila ng maayos. Pero alam mo ba na bonus na lang yan kapag God-centered yung relationship nyo, bonus na lang yan makakapagtratuhan kayo ng tama. Makakapagtratuhan talaga kayo ng relationship goals. Bonus lang yon. Pero kasi, ang pinaka-power nyong dalawa, kapag God-centered yung relationship nyo, parehas kayong lumalakad sa purpose nyo. Parehas nyong nalilid yung isa't isa sa kung ano ba talaga yung purpose nyo. Yung mga hindi God-centered relationship,
Nagsasaportahan naman kami sa dreams namin eh. Nalibot na nga namin yung buong mundo eh. Dami na nga namin nagawa, ang dami na nga namin na-achieve eh. Yes, pero lahat yan may katapusan din. Kakatandaan nyo yan lahat ng na-achieve nyo, kakatandaan nyo yan lahat ng goals na naabot nyo, lahat ng na-turn nyo around the world, lahat yan babalikan nyo lang, lahat yan magiging throwback pictures lang yan. Pero ano yung totoong purpose nyo bilang tao? Ano yung makakapag-fulfilled sa inyo bilang individual, bilang isang tao? Na kapag God-centered yung relationship nyo, kapag center kay God yung relationship nyo, kaya nyong i-lead yung isa't isa sa pinaka-purpose nyo, pinaka-purpose ng buhay nyo, bakit kayo nabubuhay. Alam yung dalawa yung meaning bakit kayo nabubuhay. At itong purpose na to, hindi matatapos ng katandaan, hindi matatapos ng time, kundi maglalast for eternity. Ayun yung kagandahan kapag God-centered relationship. Hindi lang pang earthly. Yung pinagsasamahan nyo, yung binibuild nyong magkasama, yung sinasakripisyo nyong dalawa, hindi lang maglalast sa earthly life nyo, pero binibuild nyo yon for eternity. Kasi oo, pwedeng masaya kayo sa relationship nyo, pwedeng umiikot yung mundo nyo sa isa't isa, pero kapag tinanong kayo, ay, ano yung purpose mo sa buhay? Hindi mo alam, wala kang maisagot. Yan pa yung malaking question mo sa sarili mo na anong purpose ko? Na minsan kahit gano'n ka saya yung relationship nyo, dumarating ka sa point na napapaisip ka na, bakit ako nabubuhay? Napapaisip ka na, ganito na lang ba yung buhay? Dito na lang ba iikot yung buhay? Pero kapag God-centered yung relationship nyo, nalilid nyo pa yung isa't isa. Natutulungan nyo pa talaga yung isa't isa para i-fulfill yung emptiness sa isa't isa dahil meron kayong God na sentro ng relationship nyo. Di ba ang ganda nun na yung relationship nyo, yung partnership nyo is hindi lang para samahan yung isa't isa na to make your dreams come true, to make your goals come true, pero nalilid nyo yung isa't isa sa pinaka-purpose ng buhay nyo, pinaka-meaning ng buhay nyo, pinaka-nagfulfill ng emptiness sa heart nyo. Yun lang yung purpose ni God sa inyo. Paano nyo magagawa yun? Paano nagagawa yun ng mga God-centered relationship? Kasi nakafocus yung attention nila sa Creator nila, sa pinanggalingan nila, sa pinagmulan nila. Kaya alam nila kung ano yung totoong drive ng buhay nila, alam nila kung saan sila pupunta at alam nila kung saan sila tutungo. So kung gusto natin ng God-centered relationship, hindi lang yung partnership, hindi lang yung makakasama ka, hindi lang yung i-endure yung isa't isa, nagtitigisan na lang kayo isa't isa, basta may kasama ka. Pero yung nalilid ka sa kung ano talaga yung kailangan mo bilang tao, emotionally, mentally, spiritually, talagang nalilid ka, naglilidan kayo sa kung ano talaga yung fulfillment, satisfaction, and contentment sa inyo bilang isang tao, bilang individual. Kasi ayan yung pinakamahalaga pag papasok ka ng relationship, hindi dapat kinakalimutan yung sarili, hindi dapat nawawala sa sarili. Pero dapat mas nakikita mo, mas nakikilala mo yung sarili mo at mas nagiging malinaw sa'yo yung purpose mo, mas nagiging madali sa'yo na gawin yung purpose mo, kaya mas nagiging malinaw sa inyo kung ano yung meaning ng buhay nyo. At ayan ang kagandahan kapag God-centered ang relationship.